Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 3 versikulo 15 hanggang 21. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 15. Upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang mga sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito, kapatid kaibigan, patungkol ito sa kaligtasan. Sampalatayanan natin si Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. 16, ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi. Basta sumampalataya kay Kristo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi dito. Hindi talaga mapahamak ang tao nga nananalig at tumanggap kay Kristo. Tiyak ang kaligtasan. Yan ang sinasabi dito, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, magkaroon talaga tayong buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Isinugo siya ng Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo namatay sa cross para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan, kaya siya ay Diyos. Pero mahal niya ang tao. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tayo ay mananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 16. 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lang.
sinugo ng Ama, si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Sampalatayanan natin si Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan kapatid kaibigan, napakahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi to kaya bilhin kung kahit sinong mayaman sa buong mundo. Dahil ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo ang gumawa nito. Buhay niya ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo niya ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya kahit sinong mayaman sa mundong ito, hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay libre. Libre ang kaligtasan, walang bayad. Sa lahat ng mga sumasampalataya, sa lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito. Sa versikulo 17. 18. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang hindi sumasampalataya ay may hatol na. Yan ang sinasabi rito. Basta hindi ka sumampalataya, buhay ka pa, may hatol ka na. Pero ang mga sumasampalataya kay Kristo, mga nananalig at tumanggap kay Kristo, wala nang hatol. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 18. Hindi na hatulan ng Diyos yung mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Dahil sino pa bang maghatol? Nga tinanggap mo ang tagapagligtas nga si Kristo. Tinanggap mo ang tagapaghatol nga si Kristo. Wala nang maghatol sa iyo. Bakit? Nananalig ka at tumanggap kay Kristo. Ayan, yan sinasabi nga, pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, buhay ka pa, may hatol ka na. Yan ang sinasabi nito. Pero pag sumampalataya ka, nananalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo, ngayong umagang ito, ikaw ay wala ng hatol. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. May buhay ka na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito. 19, ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Mga gawa nila ay masasama. Inibig nila ang kadiliman. Ayaw nila sa ilaw. Sino ang ilaw? Si Kristo ang ilaw. Sino ang kadiliman? Si Satanas, itong kadiliman. Basta gumawa ka ng masama, ikaw ay nasa kadiliman. Pag gumawa ka ng mabuti, ay nakasa liwanag. Si Kristo ang liwanag. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 19. Gumawa tayo ng mabuti para tayo ay nasa liwanag. Pero pag gumawa tayo ng masama, nasa kadiliman. Oh. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa 19. 20.
Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sapagkat ang bawat isa na gumawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Pag masama ang ginagawa, huwag hindi lumapit sa ilaw. Pero pag mabuti ang ginagawa, lumalapit sa ilaw. Lumapit tayo kay Kristo. Kaya siya ay liwanag. Siya ang Diyos na tagapagligtas. Huwag tayo gumawa ng masama. Kaya pag sa masama ka gumawa, lumalapit ka sa kadiliman. Yan. Kadiliman ang nilalapitan mo pag lagi kang gumagawa ng masama. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan. Kaya gumawa tayo ng mabuti para tayo ay matuwa ang Diyos sa atin. Last verse, 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Lumapit tayo sa ilaw at gumawa tayo ng mabuti para naaayon ang ating gawa sa Diyos. Pero pag sama-sama tayo lagi gumagawa, naaayon ito sa kadiliman. Ang mga gumagawa ng masama ay mamamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Huwag tayo gumawa ng kasamaan. Dahil naparito ang ating Panginoon para bayaran ang kasalanan natin. Dahil lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya lahat ding tao mamamatay. Kaya nga si Kristo namatay para tayo ay mabuhay. Pag hindi nagkatawang tao si Kristo, wala na tayong pag-asa. Kaya wala mang magbayad ng ating kasalanan. Kaya nagkatawang tao si Kristo para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ni Kristo. Buhay niya ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon, ang inugas ng ating kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid kaibigan, katiyakan sa kaligtasan. Kung sino man sa atin ngayong umagang ito ang hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo nagkakasala. Pagkatapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Naligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Anong gagawin pag matapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay nagiging bagong nilalang na.
wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Ayan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Na sa pananalig at pagtanggap kay Kristo, magpabautismo. Ayan. Anong susunod nga gagawin mo pag matapos kang nabautismohan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoo kang nakakilala sa Kanya, sumunod ka sa Kanyang mga utos. Ayan. Kaya ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan nga tayo'y totoong nakakilala sa Kanya? Ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Nung nilikha itong mundo na ito, lahat na nandirito nakikita sa ating mga mata, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw nga nilikha ito ng Diyos? Yung sinabing 6 na araw. Anong araw yun? Saan nag-umpisa ang paglikha? Ang sinabi na 6 na araw. Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Yan ang sinasabing 6 na araw nga nilikha ito ng Diyos. Itong lahat nga nandito sa mundong ito. Ang sinabi ng Diyos, sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Anong ibig sabihin ng sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay naglagay ng palatandaan, ang Sabat. Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Ayan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mabasa? Isaias, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Pero sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, kay may Biblia kasi nga ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit na, bagong lupa na. Lahat ng bansa, ang sabi ng Diyos, pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang taga-Hudyo, mga taga-Israel, yun pupunta rito para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa ang sinasabi.
pero hindi ka makapagsamba ron pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay na walang hanggan, tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang makapagsamba ron. Yung mga ligtas. Pero pag hindi ligtas, hindi makapasok ron. Hindi makapagsamba ron. Yan, ito katotohanan. Mababasa mo sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 14 hanggang 15. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Pero pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, makapagsamba ron. Dahil, yun ang iniingatan ng Diyos, ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang babalikan ng Diyos. Kaya babalik ang Panginoon. Nangako ang Diyos na siya ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi ng Diyos, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Ano ibig sabihin nun? Yung mga ligtas. Pag hindi ka ligtas, hindi ka makasama roon. Dahil iba ang destination mo. Lawa na po ang destination sa mga hindi ligtas. Pero ang mga ligtas, doon, kasama, doon sa kaharian ng langit. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon sa araw ng Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. At tinuturuan tayo ng Diyos kompleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.